kanina na ngayon magiging close siya. Okay? Tapos kung natandaan nyo class, ano pa yung natatandaan nyo kanina? Ito magiging naka-off, no? Natandaan nyo naka-off to? Ay, naka-on kanina, so mag-off ngayon. Tapos tandaan nyo may ground dito. So, ito naman ngayon class ang so let's go back kanina para let's recall. So, ayun, no? Ito yun. So, mag-on is yung diode 1 tsaka yung diode diode 4. So, let's go now here. So, si diode 4 ang mag-on. So, this will be negative actually, no? Okay. Tapos yan, anode. Okay. So, yan. Yan. Tapos po, ito, yan, nakakonect siya dyan. Ayan. So, tapos, what happens here is, andito yung ating load. Ayan. Ayan yung RL natin, no? Ayan din yung V out natin. No, diyan kukuhanin yung V out actually. Pero hindi yan yung ano. Hindi pa yan sa lang class. So let me just remove this one. So ang RL natin diyan is simply equal to 1 kilo ohms, no? We have here na 1 kilo ohms. Okay, we have here 1 kilo ohms, no? So what we have here 1 kilo ohms. Ayan, we have here 1 kilo ohms. So with that, no? Paano ba yung flow ng current natin dito, ma'am? Okay, how does the flow of the current, no? So para hindi na tayo mahirapan, the flow of current will be, ganito po yan. So the flow of the current will be from, asan na? From, what do you think? From positive to this diode, papunta ka sa load, RL, ground. This is ground, ground din yon. So, eto, papunta sa ground, no? And then you go back here. Nakuha? So, yun yung flow ng current mo. From positive to negative. Ayan. From positive to negative. Ayan. From positive to negative. That is the flow of your current. No? Still, no? Still, the flow of your current, the flow of I, no? Still, the flow of I is what? Is what? From, is from, is from positive to negative. So, isang direction lang ang flow ng current natin. So, still the same. Still the same yan, class, kasi ang output mo naman is dito mo kukuhanin, di ba? Andito yung V out mo. Diyan pinapakuha yung V out mo. Yan. Diyan pinapakuha yung V out. Okay? So, diyan pinapakuha yung V out. Let's have, this is negative, this is positive. Tapos, if this is positive, so positive to, negative yan. What else? This is positive, so ibig sabihin, this is positive, this is negative. So, kung magki-KVL tayo, class, no? So, let's have this one, no? So, using KVL, what do we have? Using KVL, pasok ka ngayon sa negative V out, tama? Negative V out. Tapos, pasok tayo sa silicon daw yun eh. Pasok tayo sa negative 0.7. Okay? Dali lang. Bago tayo pala V out, dapat nag-diode muna tayo. Burahin ko lang to, class, ha, para hindi tayo malito. Wait lang. Burahin ko lang tong mga red na to. Nakakalito sila. Dali lang, class. Ayaw nilang magpaalis, ayaw mag-umalis. Paalisin natin tong mga red na pinaggagawa ko. Naku, ayaw. Ayan, ay, wag naman. Ay, wag naman yun. Ayan, ayan. Ready na. Let's have the KBL. Dahan-dahan na KBL. Ulitin natin from the start. Okay. Ulitin natin yung KBL from the start, class. Okay. KBL tayo, ha. So, let's go back here. Medyo nawala yung connection natin dito. Ayan. Okay? So, kanina, I think this is diode 1, diode 2. So, let's name this one as diode 3. Let's name this one as diode 4. So, papasok tayo ngayon saan? Uumpisahin natin yung pasok sa diode 4. No? So, ang voltage mo dyan is 0.74
0.7 volts kasi doon ka pumasok. And then papasok ka rito, no? Ano yung voltage mo rito? Yun nga yung nawawala eh. Yun nga yung hahanapin natin. So we have V out. Okay? So from here, ground, that is ground. So papasok ka ulit dito, 0.7. 0.7 volts. Okay? Tapos, babalik ka ngayon dito sa negative na to. So you have negative V in. Actually, this is your secondary voltage, no? V in equal to 0. Okay? So ano ba yung V in natin kanina, no? Ano ba yung V in na na-solve natin kanina? I think that is 170 V peak, no? Na-convert tayo ng 170 V peak. So let's double check lang, no? Double check lang po natin, no? Double check lang po natin na 170 V peak, no? 170 V peak yung secondary voltage. Ayun, 170 V peak. Okay, so let's continue. So in that case po, we can now have this one. Now V out is simply equal to what? V out is simply equal to 170 V peak, no? Minus 1.4 volts. So V out is simply equal to 168.6 volts. Kaso bit to. Again, kung i-convert natin to tulad ng kanina, no? We have 2 times 168.6 V peak divided by pi. Ito yung kanina. Okay? So yung V out natin, tulad ng kanina, pakisagot naman ano yung V out. I'll be checking. Ano yung V out natin? Paki-chat sa chat box po ano yung V out. So sabi natin 168.6, no? 168.6 times 2 divided by 3.1416. Okay, so meron na pong sumagot. Salamat po sa mga sumagot, no? So ayun, no? Ang ating V out naman natin dito is simply equal to 107.33. Okay. So we have here the 100.7.33. Wait lang class ha. So we have here 107.33 volts. Okay, so na-solve na natin yung V out natin in terms of DC. Okay? Ngayon naman po, ang gagawin naman po natin is yung iba pang question. Ano pa ba yung ibang question natin dito? So pansinin po natin kung ano pa yung question na binigay sa atin. Na-solve natin yung voltage law, so we're done with this. Yung peak inverse voltage naman daw, kada diode, no? So yung problem natin. So letter B na po tayo. Punta po tayo sa peak inverse voltage kada diode. Okay, so letter B po tayo ngayon. So letter B, dali lang class. Naglalaro siya. So letter B, dali lang ang hindi naka-maximum. Ayan. So for letter B, let's have letter B. Ang sabi niya for letter B, no, for letter B, ano daw yung peak inverse voltage at each diode? Syempre, yung nakakatanggap lang naman ng reverse voltage, yung naka-open. Sorry, draw ko ulit para makita nyo. Ito yung secondary winding. Okay. Let's consider the positive half cycle. Ayan. So, kanina, ito yung naka-open. Diba? Okay. Tapos, ito yung naka-close na diode. Ito yung naka-close. Yung kanina to, sa positive half cycle. Tapos, kung papansinin nyo ulit, ito yung naka-open na diode. Okay. Ayan. Tapos, ito konektado sa ground. Okay. Tapos, ito konektado sa load. Okay. This is your RL. This is ground. Tapos, ito, konektado to sa kanya. Ayun. So, ano ba yung mga diode na naka-open dyan? Sabi niya kasi yung peak inverse voltage kada diode, no? So, that's the problem. So, ito yun. Sabihin natin, this is diode. Ano ba itong diode? Anong pangalan ng diode na nandito sa taas? Diode 3 and diode 4. So, asan si diode 3 natin, no? Ang diode 3 po natin is, ito. Diode 3 natin ito. Tapos ito yung diode 4. Kung kukuha kayo ng tester class, no, let's say this is your tester, no? Tapos ito yung negative, tapos ito yung positive. So ito yung ground. So usually ilalagay mo yung ilalagay mo ito with respect to ground. Automatic 'yun. Tapos ito, no, automatic 'yan, ilalagay mo 'yan saan? Ilalagay mo 'yan kung saan mo kinukuha yung voltage, no, yung red.
So, automatic ito, nilalagay mo yan. So, sino bang gusto mong kuhanan? No? Sino bang gusto mong kuhanan? Well, pwede mong kuhanan to. Ayan. Ayun. Okay? So, ito kasi nakaano na to sa ground eh. So, or, pwede rin naman class, para kitang-kita nyo, pwede rin naman na yung isang probe, itong probe na to, extend na natin. Dito siya nakalagay. Ayan. So, palagay nyo anong voltage na nakukuha niya. Ayan. So, visualize, no? So, ano yung voltage na nakukuha niya. So, papansinin mo, class, palagay mo ano yung voltage na nakukuha niya dyan. What do you think is the voltage? Papansinin mo kasi, no? This is negative, okay? This is negative. Konektado na siya doon, no? Naka-negative na yung ground mo, okay? Tapos itong point na to, yung dulo ng D3 mo, konektado sa positive. So in short, no, ang voltage mo across the peak inverse, voltage mo across an open diode is parang ang tinitignan mo yung positive terminal ng supply mo at saka yung negative terminal ng supply mo. So in short, class, ang PIV mo, no, in short, class, ang PIV mo, yung PIV mo is simply equal doon sa secondary voltage mo, no? Or yung maximum value niya. Ayun. So ano ba yung secondary voltage natin? So yung peak inverse voltage na tinatanggap ng diode mo is 170 Vpeak. Yun lang ang sagot. Na? So yun din ang tinatanggap ni D4. Okay? So letter C naman po, no? I think we are running out of time. Pero let's try lang po to solve letter D, no? C. Yung hindi ko natapos, class, ire-record ko na lang, okay? Para ano daw yung current sa bawat diode, tsaka ano yung power. So I think matatapos natin to. Okay? So, ano yung current sa bawat diode? So let's solve this one. So sabi natin, madali na lang to kasi series naman yan eh. So nasa na tayo? Ayan. So ano yung current, no? Current saan? Sa diode. So that's the question. So papansinin nyo kanina, no? Let's go back here, no? With this, yung current mo that flows to the diode 4, RL, ground diode 3. So ibig sabihin, yung diode na dumaan sa load, yun din yung diode mo sa current. Ay yun din yung current mo sa diode mo. So yung current na dumaan mo sa load, yun din yung current mo sa diode. Ano ba yung voltage mo sa load? Na-solve na natin yan, di ba? Kunin natin yung average value, no? So 107.33 VDC. Ito yung voltage mo sa load divided by yung resistance niyang 1 kilo ohms, no? So in this case, if that will be the case, ang current mo ngayon sa diode mo is simply equal to 107.33 milliampere. Now this time, it is in terms of DC. Pwede rin naman peak, no? So ang gagamitin mo lang naman 168.6. Then letter D, no? For letter D, madali na lang. For letter D, ano daw yung power rating natin, no? Ano daw yung power rating natin saan? Sa diode. O, napakasimple kasi power is simply equal to current times voltage. So yung power mo sa diode simply equal sa current mo sa diode times the voltage mo sa diode. Ano yung sinolve natin kanina? Average current is 100.7733 milliampere. Tama? Yung multiply mo dun sa diode mo, which is 0.7. Kada diode to per diode to. Okay? So, ang makukuha mong value is 107.33 times exponent negative 3 times 0.7. So, sana para-paraw tayo nakukuha, no? We have a rating of 75. We have a rating of, sandali lang nawawala. We have a rating of 75 milliwatts. Ayan. Per diode. Okay? So, lastly, I believe, papagawa sa atin ngayon dito yung waveform. So, ito yung waveform natin sa secondary voltage, no? Tapos, ito naman po ang waveform natin ngayon sa output. Okay? So, yung waveform natin sa secondary voltage, ayan. Okay? So, sa output natin, nakita naman natin during the positive half cycle, positive to negative yung flow ng current. During the negative cycle, positive to negative. Ayan. Okay?
So ano yung voltage maximum natin dito? Kamukha nung sa secondary mo, 170 VP. Pero what is your DC value? The DC value is, ito yung kanina, 168.6. No? We have here 168.6 VDC sa load. So usually yan yung tinatanong, no? So secondary, yung ito na-solve na natin kanina, 170 VP. Okay? And then pag pinatanong is what is the frequency? Obviously, for a full wave, sabi natin sa center top, no? Ang output frequency is simply equal to twice of the input. Full wave, mapa center top, mapa bridge type, raw lang. So we have 2 times 60 Hz. Okay? So ang frequency nito is simply equal to 120 Hz. So that's it. At tapos po natin yung bridge type rectifier. So I'll be going to our